Hi mga langga! Ako nga pala si Jen, isang dairy farmer na nagtatrabaho sa bansang New Zealand. Kasama ko ang aking asawa na si Mike na nagtatrabaho din sa isang dairy farm bilang isang manager. Nasa maternity leave pa ako ngayon mga langga. At ngayon ay nasa Pilipinas tayo para magbakasyon. Kung nakasubaybay na kayo sa aking page noon pa man, marahil alam nyo na binisita kami ng aking mga magulang sa New Zealand. At ngayon ay hinatid na namin sila sa Pilipinas. Kaya naman nagbakasyon na lang din kami at dito rin kami nag-spend ng aming Pasko at New Year. Anyway, bumisita pala kami ng aking asawa na si Mike at ng aming anak dito sa Shangri-La, Boracay. At ngayong araw na ito, ang huling araw namin dito sa Shangri-La, Boracay. Tunay nga na napakaganda ng resort na ito mga langga. Kung hindi nga lang sobrang maalon ako, naligo na kami sa dagat. Kaya dahil hindi tayo makakaligo, pasyalan na lang natin yung dagat dito sa Shangri-La, Boracay. Alam nyo mga langga, dito sa Shangri-La, Boracay, maganda din yung kanilang beach line. Kaso syempre, kung ikukumpara mo siya sa White Beach, mas maganda pa rin doon. Mas puti at mas pino yung buhangin doon sa White Beach. Kita nyo naman yung kulay ng sand dito mga langga, medyo may pagka-brownish siya at hindi ganun kapino ang buhangin nila. Gusto sana naming liguan ng tubig dagat si baby kasi hindi namin nadala yung kaniyang panligo na napi. Kaya naman hanggang hingin na lang muna tayo dito sa dagat. Pero actually, pwede naman natin siyang isawsaw. Ito yung unang beses niyang makakasawsaw sa tubig dagat mga langga. Kaya itatry natin siya kung matatakot ba siya or kung ano yung magiging reaction niya sa tubig. Alam niyo ba mga langga, tuwing suot ko itong belt carrier na ito, yung mga foreigner na mga parents, palagi akong tinitingnan. Siguro kasi very handy itong carrier belt na ito mga langga, kaya gustong gusto ko siya. Lalo na kung sobrang bigat ng anak mo, naku, makakatulong talaga ito. Anyway, itatry na namin na sausaw si baby dito sa tubig dagat mga langga. Tingnan natin yung reaction niya. May mga nakikita kasi akong video sa internet na kapag sinasawsaw nila yung anak nila sa tubig, nililift up nila yung kanilang mga paa kasi ayaw nila. Pero as you can see naman, ayan si baby, nako hindi naman siya takot sa tubig. Parang nagustuhan niya. Pero ayun, pagkatapos naming mag-explore doon sa beach line, nag-explore muna kami dito around sa Shangri-La. Ito yung mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. Ito, meron sila ditong tinatawag na adventure zone. So kung meron kayong mga anak, mga toddlers, pwedeng yung dalhin dito. Tapos dito naman sa kabilang side, meron silang tinatawag na entertainment center. Kung adult ka na at mahilig ka sa mga games, ako dito masarap tumambay mga langga. Dito sa right side, meron silang basketball at iba pang mga games. Tapos meron din sila dito mga computer just in case you need one. At kung gusto mong manood ng mga pelikula, basketball or anything, meron din silang projector dito. At meron din silang billiard. Hindi na namin napuntahan yung iba pa mga langga, pero ito yung mga facilities nila dito. At sa paglakad-lakad namin, nadaanan namin yung kanilang salon. So, tiningnan namin yung presyo ng kanilang mga services. Medyo may kamahalan yung kanilang services, mga langga. Pero, it makes sense naman kasi nasa resort tayo. At dahil kami ay mag-check out na today, kakain muna tayo for the last time dito sa kanilang Vintana Asian Cafe. Tunay nga talaga na napakaganda ng view mula dito sa kanilang restaurant, mga langga. Tanaw na tanaw mo kasi dito yung isa nilang beach na tinatawag na Punta Bunga. Ito ay semi-private beach kasi shared siya sa 2 pa or 3 yata na beach resort. Pagkatapos aming mag-picture taking sa labas, pumasok na kami kasi dumating na yung mga in-order namin. Umorder pala kami ng kanilang palabok at ng fresh lumpia. Tapos umorder din kami ng dessert na halo-halo at yung mga kakanin. Sa lahat ng halo-halo na natikman namin dito sa Pilipinas mga langga, ang halo-halo dito sa Shangri-La yung pinaka-paborito namin. Kasi kahit na pricey siya, worth it yung price niya mga langga. Sobrang sarap niya as in. At pagkatapos naming mag-lunch ay pumunta na kami sa lobby para mag-check out. Gusto pa sana naming mag-extend ng isa pang araw mga langga. Kaso yung flight namin pabalik ng Davao ay hindi na pwedeng mapa-reschedule. Dahil ilang oras na lang ay flight na namin. Pero ayos lang mga langga kasi napakamahal din ng isa pang gabi dito sa Shangri-La. Nung dumating na yung shuttle ay dinala na kami doon sa dock kung saan ay sasakay kami ng boat papunta doon sa Katiklan. Mabuti na lang at hindi umulan ngayon kasi kahapon at nung nakaraang araw napakalakas ng ulan at nakakatakot bumiyahe. Nakakatakot sumakay sa bangka kasi sobrang lakas ng alon. Ito sila yung mga bagong dating mga langga. Nakakainggit kasi alam ko yung feeling ng sobrang excited mo na makita itong lugar na ito for the first time. Hindi nagtagal at pinaboard na nila kami doon sa kanilang boat. Akala namin 4 lang kami sa boat ngayon pero medyo madami-dami pala kaming kasabay. Nung pagdating kasi namin dito sa Shangri-La, kami lang ni Mike yung sakay ng boat. Nasa mga 2 PM na nito at hindi naman kalayuan yung port from here. At yung flight namin papuntang Davao ay nasa mga 4:30 PM. Pagdating namin sa airport, inaantok na ng sobra si baby kaya ayan, pinatulog ko muna. Gustong-gusto niya yung dumidede mga langga kapag natutulog siya. Medyo delayed yung flight namin ngayon mga langga. Actually, delayed na siya ng 1 oras. Kinakabahan na kami at this point kasi meron kaming connecting flight from Cebu to Davao. At supposedly, meron lang kaming 55 minutes na layover sa Cebu. At dahil late yung eroplano namin, kinakabahan kami dahil baka hindi na kami makaabot sa eroplano. Philippine Airlines pala yung eroplano sasakyan namin mga langga. Actually, ito yung pinili namin dahil sa lahat ng airlines, ito sa Pilipinas, no, ito yung mas maasahan mo sa lahat ng airlines. Pero
So, akala namin guys, ano na kami, hindi na kami kaaabot sa airplane. Akala namin maiiwan kami. Kasi yung flight namin from Katiklan, delayed flight siya. So, pagdating namin dito, tapos na yung boarding actually. Kasi 5:40, tapos nakadating kami mga 5:54. So, ayun. Pero, mabuti na lang at nakaabot pa kami. Pumunta kami doon sa check-in and in-assist nila kami. Hindi pa pala lumilipad yung aeroplano. So, luckily nakaabot tayo. Na ano kami na final call. Right, baby? Gutom na kami at this point mga langga kasi nag-lunch kami ng maaga kanina sa restaurant doon sa Shangri-La at wala na kaming ibang kinain since then. Kaya kakain talaga tayo ng madami pagdating natin doon sa Davao. Alam niyo, ako personally, gustong-gusto ko talaga na gabi yung flight namin. Kasi ganito yung makikita niyo sa bintana. Nasa mga 7:30 PM na nung nag-land kami sa Davao. Tulog lang si baby the whole flight mga langga at yun yung sasa nakaka-proud talaga kay baby dahil kapag lumilipad kami or may flight kami, tulog lang siya the whole flight. Dahil gabi na nung nag-land kami dito sa Davao, hindi na kami babiyahe pa papunta doon sa amin. Nasa mga 1 oras kasi yung biyahe from Davao to Tagum City, kung saan kami nakatira. Kaya naman, mag-hotel na lang tayo dito sa Davao. Nakapagpabook na ako sa Dusit dito, pero hindi kami nagpasundo sa shuttle nila kasi nasa mga 1.5 yung bayad sa shuttle nila, kumpara kung sasakay lang kami ng taxi. At pagdating namin doon sa hotel mga langga, hindi na muna kami naligo, umorder na muna kami ng pagkain kasi sobrang gutom na namin. Hindi na kami lumabas pa sa room kasi sobrang pagod na rin ang mga katawan namin. Gusto na naming magpahinga at si baby. So, umorder na lang kami ng food and ito yung food na mga in-order namin mga langga. Ayan, meron tayong lechon paksiw, chop suey, at inasal na manok. Tapos meron tayong dessert. Ito yung dessert natin. Chocolate a la mode. Plus, chocolate na, cake. Moist cake. Umorder na lang kami kasi sobrang pagod kami sa flight, mga langga. At, gabi na kasi yung dating natin dito. Kaya naman, mas maigi na. Dito na lang tayo sa room. Tapos, si baby pa, diba? Kailangan pa natin siyang i-settle. Kaya, dito na lang tayo kakain sa room. Yan si Baby Bash. While kumakain kami, si baby namin nagpapahinga lang sa bed. Pero panay yung tingin niya sa amin habang sumusubo kami ng pagkain. Interesado na talaga siya sa mga pagkain na kinakain namin mga langga. Kahit na sinabihan na kami ng nurse namin sa New Zealand na maaari naman pakainin si baby ng solid food pagdating ng 4 months as long as kaunti lang. Pero hindi ko muna siya papakainin. Siguro pagdating na lang namin sa New Zealand, susubukan ko na pakainin siya ng solid. Pero mas gusto ko na magantay muna ng 6 months eh. So titingnan natin kung pagdating natin sa New Zealand ay magiging interesado pa rin ba siya sa pagkain. Pero ayun, anyway, nanonood lang siya ng TV. Sobrang cute ng baby namin, Ang booking pala namin dito sa Dusit, mga langga, ay meron ng kasamang breakfast. Kaya naman tara, pumunta tayo sa restaurant nila para i-avail ang kanilang buffet breakfast. 2022 nung last kaming nag-accommodate dito sa Dusit dito, mga langga. Kasama pa namin nun yung mga amo namin kasi dumalo sila sa kasal namin ni Mike. Mga naalala ko, masarap naman yung pagkain nila dito. Pero nung dumating kami sa restaurant, paubos na yung lahat ng mga pagkain kasi late na kami nagising. Kaya kaunti na lang yung naabutan namin. Pero kahit na ganun, nabusog pa rin naman kami sa mga kinain namin, mga langga. Pagkatapos namin mag-breakfast, ay nagayos na kami sa taas, niligpit namin yung mga gamit namin, naligo. Pagkatapos ay sinettle namin yung bills namin sa lobby. Pagkatapos namin mag-settle ng bill, timing na dumating na yung parents ni Mike. Pumunta kasi sila dito sa Davao, kaya naman nagpasundo na lang din kami. Pagkatapos ay bumiyahe na kami papuntang Tagum City. At dahil hapon na nung dumating kami, kinailangan na rin namin na mag-late lunch. Dahil agahan lang yung kinain namin ngayon, kaya naman gutom na kami. While nasa Tagum pala kami, mga langga, dito kami madalas kumain ni Mike. Dito sa restaurant na tinatawag na Miko's Brew. Maganda kasi yung location nila, malaki yung parking lot, at mayroong aircon sa loob. Alam niyo naman si baby, madali lang siyang mainitan kaya kailangan talaga na may aircon. Tsaka mura lang din dito, mga langga, very affordable yung mga pagkain nila at madami din yung servings nila. Pagkatapos namin dito ay umuwi na kami sa bahay. Halos 1 linggo din kaming nawala, mga langga. Kaya pagdating namin sa bahay, kinarga agad ni Papa si baby kasi namimiss na daw niya. Dalang lang kasi nila Papa na makita si baby dahil palaging tulog si baby at palagi lang siyang nasa kwarto. At kung gising naman si baby, madalas nasa trabaho sila Papa. Kaya naman minsan lang silang mag-abot. Pero kadalasan ay dinadala namin si baby doon sa pwesto nila Mama at Papa sa Old City Hall para naman makita at makasama nila si baby. Nagabihan ay dinalangan namin si baby doon sa pwesto nila para pala sa mga followers namin na taga Tagum City. Ang pwesto nila Mama ay number 4 and number 5 na merong mga names na Edgar Mani at Idsing Mani. Kaya kung mapapadaan man kayo dito sa Tagum City Cultural and Historical Center at gusto nyo bumili ng mga mani, dito lang po kayo bumili kina Mama at Papa. Yun lang, mga langga. Thank you for watching. Bye!